Pilipinas, ang oras po natin, alas 6:38 ng gabi. Dos Compañeras! Partner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco, at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. Dos Compañeras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Compañeras. Dos Compañeras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas and Mindanao. Welcome po sa programang Dos Compañeras. Kami po ang inyong makakasamang mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Cam. Ako naman po, Attorney Rina Seco. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Napakabilis po ng panahon. Napakabilis ng araw. Biruin mo, ilang araw na lang. 4 na tulog na lang. Tayo po magse-celebrate na ng ating 85th anniversary. Napaka-exciting na itong ating gabi. Tsaka makikita po ninyo sa ating anniversary, makikita rin ating mga provincial reporters, so lahat po ng mga hinahangaan ninyo ng mga reporters, no, kasama na yung mga taga-probinsya, reporters natin sa mga probinsya, makikita po ninyo sa Monday. Pero mataas pa din ang energy ko, Attorney Cam, powered by sugar and caffeine. Oo, medyo tayo ngayon, busy-busyhan. Kasi medyo late ka sa iyong intro kaya may stinger bigla live stinger, ganun. So napakaganda po ng ating talakayan ngayon dahil may kinalaman pa rin po, no, sa usaping properties, dahil kahapon nabanggit natin yung usapin tungkol sa ejectment, di ba? So yung mga question po na hindi namin nasagot kahapon, sasagutin din po namin ngayon. So kung kayo po may mga question regarding sa mga paupahan, yung mga paupahan property ha. Yes, ng agaw ng inyong mga property. Bigla na lang may sumulpot doon, nagtayo ng mga structures, kasi kahapon ang pinag-usapan po natin ay yung builder in good faith and builder in bad faith. So ito po ay anak ng builder in ito naman ay kamag-anak nila. Kamag-anak yan. Kamag-anak. Yes. Kasi kapag may builder, whether the builder is in good faith or bad faith, syempre gugustuhin natin mapaalis sila, no? Lalo na kung gagamitin na natin ang property, or lalo na kung nag-umpisa na silang mangamkam. Yan. At kung magpapaalis po tayo, no, lalong-lalo na po sa mga nagpapaupa sa atin ng mga apartment, condominiums, o kaya kahit ano pong property na pinapaupa ninyo, real properties po, pwede bang puwersahin na paalisin po yung nagrerenta na hindi po nakabayad sa upa? O kaya padlock nyo na lang. Pwede ba yun? Diretsong padlock na lang, Oo. O kaya, no, yung mga hindi nakakabayad, pwede nyo bang kunin na lang yung mga property na, bawal mang ilabas ang aircon, ang nara na table, o dining table, dining set, no? Bawal mong ilabas yan, akin na yan. Dahil may pagkakautang ka sa akin, pwede bang gano'n na lang? O kaya, no, sinako nyo yung mga damit, tapos nilagay nyo na lang sa labas, no? Pwede ba or yung mga kung ganun? Halimbawa naman, no, kapareho kayo ng isa nating texter na kahapon, sabi niya, nakabili na po ako ng property sa Pag-ibig, yung pong sa bidding nila, nanalo na po ako. Kaya lang po, yung pong dating may-ari, no, na hindi nakabayad, at kaya nga po na-auction yung property, ayaw pong umalis. Meron na po akong, dapat po ako na ang makatira doon. So ano ba ang pwede niyong gawin kapag kaganito? At ano po bang pwede ikaso sa umangkin at kumuha ng property po ninyo, no, sa pamamagitan po ng dahas, puwersa, pananakot at intimidasyon. Yan. Yan po ang ating tatalakayin ngayong gabi. At syempre, yung mga legal na aksyon na para mapaalis po, no, yung ating mga tenant. At eto na, no, magbigay
Pugay muna tayo. Magandang gabi po sa mga nanonood sa atin at gustong mag-comment din po sa ating talakayan sa DZRH News Facebook, DZRH News Television, or sa DZRH Dos Compañeras Facebook page. And 0919-282-6485. Again, that's 0919-282-6485. The only number na kabisado ko. At syempre, banggitin na rin natin yung mga nanonood sa atin via cable sa Sky Cable Channel 129, sa Signal Channel 18, magandang gabi po, Destiny Cable Channel 129, Cable Link Channel 3, at ganun din po sa Bicol CATV System, TVZ Cable Network, JP Cable TV, Madera Cable TV, at sa lahat po ng mga relay station natin sa buong Pilipinas. Maraming salamat po at magandang gabi. Ayan, si Jerry Sumagaysay, always watching daw po. At ganun din po, no? Si Gina Lindugan at Danny Boy Pata ng Sampaloc, Manila. Uy, mga taga bagong listener to, ha? Ay, si Danny Boy Pata, matagal na yan. Ay, taga Sampaloc pala kayo, ha? Diyan po ako nag-aral. Ganun din po, magandang gabi kay Rico Bagisi at dun sa ating YouTube panyera. Sa ating YouTube, Ray Mendoza, bagaman at may mga messages siya na hindi natin Ray Mendoza, magandang gabi po. Itong si Ray Duca, ang hindi natin maintindihan mga messages, pero magandang gabi pa rin, no? I hope i-alat po ninyo, ibahagi nyo na po, ibalato nyo na po sa mga legit na listeners na gustong magtanong yung ating space, no? Wag na pong maglalagay ng mga kung ano-anong mga messages na walang kinalaman sa ating talakayan, yung mga kabalbalan lang. Maria Teresa Lazaro, magandang gabi sa iyo dyan sa Hong Kong. Belen Rivera, good evening po. Tina Salva, Lourdes Castro Ira, magandang gabi. Si Gael at si Josephine Karimbao. Phil Barbie. Hi, Phil Barbie. Tsaka si Larry Tago. Eduardo Narvaez, magandang gabi din po. And Joby Barbecho. Magandang gabi po. Si Pars. Saldi Katalig, magandang gabi sa iyo, Engineer Saldi Katalig. Magandang gabi at kita Ami Miraflor Garcia, Eds Maglakas at maraming iba pa. At meron tayong bisita, Attorney Cam, nag-aantay sa atin sa labas. Dahil siya ay taga Puerto Princesa City sa Palawan pa. Wow. Si Ma'am Remedios Mangampo Mabirit, magandang gabi po sa inyo. At thank you very much for visiting us. May magtatanong pero hindi ko alam kung parang sinadya niyo tayo dito, Attorney Cam. Totoo ba yan? Oo, magandang gabi po sa inyo, Madam. Yan. Thank you so much po. Ayan. So yung mga gusto pa po sa aming mag-comment, bukas na bukas po ang aming comment section. So pwede po kayo na mag-message sa amin via Facebook o kaya naman po via YouTube. Yun. Okay, so simulan na po natin ang ating topic ngayong gabi. Ayan, may kinalaman po sa ejectment. Yun, ejectment. Pag sinabing ejectment, ano bang naiisip po ninyo, di ba? Ejectment. To eject, tanggalin. Parang preso ng poop, eject. Ganun. Tanggalin, alisin. Ayan. So, ito po yung ginagamit natin, no? Kapag tayo po ay merong papaalisin sa ating property. So, dalawa po yan. It's either siya po ay nakapasok gamit ang madahas, puwersa, pananakot o intimidasyon, o di kaya naman po legal ang kanyang pagtira doon. Pero dahil sa circumstansya, naging illegal na po ito. At dahil ibig sabihin po dito, maaring nag-expire na yung kontrata, tinanggal na niyo yung kanyang kapangyarihan. Kasi hindi po sa lahat ng pagkakataon, base ito sa written na contract. May mga pagkakataon, Attorney Cam, sige, gamitin mo muna. Yung tinatawag na comodatum. Kumbaga ay loan mo ng inyong property. Yes. No? So, pinapagamit mo lang sa kanya. Pero may mga kondisyon na, kapag kailangan ko na, ibabalik mo sa akin. And therefore, from the time na hinihingi mo na, no? At hindi siya umaalis, nagiging illegal na ang kanyang occupation or pagtira or paggamit sa iyong property. Yes. At hindi lang yun, no? Sa mga nakikinig din sa atin ngayon, no? Kung halimbawa naman ay na-expired na yung kontrata. Halimbawa, siya po ay iyong, ito very basic po sa mga nagrerenta or umuupa, no? Na pinapayagan na gamitin muna ang property ng may-ari, renta ka, apartment, building, condominium or whatever. So, pag bigay sa'yo ng karapatan, nag-expire yung karapatan, either
Number 1, natapos na ang kontrata, or pangalawa, meron kang nilabag doon sa iyon yung kontrata. Ayan. Na ibagaman at ito ay within the period of your contract, pa, say for example, kasi madalas meron tayong pre-termination clause sa ating mga kasunduan. Anong ibig sabihin ng pre-termination clause? Na bagaman at halimbawa 1 taon ang inyong kontrata, pero nakalagay doon na may karapatan ang may-ari o kung sino man sa mga partido na putuli ng mas maaga ang inyong kontrata at paalisin or umalis ang naka-occupy sa inyong property dahil sa mga paglabag doon sa mga kondisyon ng inyong kontrata sa inyong kasunduan. So kapag halimbawa po ang pagkuha ng inyong property ay dinaan po sa dahas, sa intimidasyon, sa pananakot, ito po ay ibig sabihin illegal po ang pagpasok sa inyong property, ha? So na-deprive ka o na-withhold sa iyong karapatan. Or na-dispossess ka ng iyong property. At ito po ang tawag po dito yung forcible entry. Yan. Kapag halimbawa naman, legal po, tapos biglang naging illegal, dahil nga po doon sa mga circumstansya na nabanggit namin, either nag-expired o kaya kailangan na yung property or nagkaroon ng violation or breach of contract doon sa inyong kontrata, ang tawag naman po doon unlawful detainer. So ibig sabihin, legal sa simula, yes, pero naging illegal na eventually. Kaya niya siya paaalisin. So itong ejectment case po ito, no? Ito po ay fina-file, no? Within a period of 1 year. From the time na nagkaroon kayo ng karapatan na magpaalis. O from the time na nag-expire yung inyong kasunduan. So, importante po na wag po tayong tutulog-tulog sa ating karapatan. Dahil kung halimbawang nag-expire na ito, hindi na po ito ang inyong gagamitin. Yan. At mamaya, as we go on, papahapyawan lang po natin yung mga maaari ninyong gawin kapag halimbawa pong nakatulog kayo sa inyong karapatan. Lumagpas ng isang taon. Hindi po kayo nag-act, no? Take note po yung reckoning period ng 1 taon ay from the time na nag-arise ang inyong karapatan. Yes. Ibig sabihin, kung ito man ay forcible entry na walang pahintulot ninyo ang pagpasok o paggamit sa inyong property, from the time na pumasok ito or from the time na nalaman ninyo, no, na may pumasok pala sa property ko. Ayan. So, importante po yan. No? So, yung mga nakikinig po sa atin, magandang gabi po. Kung kayo po yung may mga kilala na ganitong problema, pwede nyo pong i-share ang ating DZRH Facebook Live. Para naman po, dumami pa ang mabigyan na impormasyon tungkol po sa kanilang karapatan at yung mga kailangan nilang gawin kapag sila po ay naka-encounter ng ganitong sitwasyon. Yun. Dos Compañeras. Ayan, mamaya sagutin natin yung mga iba pang question. Pero for the meantime, bago po tayo mag-commercial break, eto muna, no? Meron syempre dahil malapit ang ating 85th anniversary, meron sa ating mga bumabate, no, na mga kaibigan natin at ganoon din po, no, ng mga public servant po sa gobyerno para po sa ating 85th anniversary dahil ang DZRH po ay magseselebra ng 85 kauna-unahang radyo. Parang pangit itong magseselebra. Magdiriwang pala magsiselebrate. Magdiriwang ng 85th anniversary. Yes. Dahil tayo po ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas. Biruin mo, hindi pa tayo pinapanganak, Panyera. Andyan ang DZRH. Hindi pa nga pinapanganak ang nanay ko, nandyan na ang DZRH. Kaya po magbabalik po ang Dos Compañeras. Ilang po munang paalala. Eto muna, ang pagbati mula kay Senator Francis Tolentino. Dos Compañeras, DZRH 85th Anniversary Countdown. Narinig mo na ba ang malaking balita na muling uukit sa kasaysayan ang tinig ng asul, pula at dilaw? Dahil malapit na ang engrandeng pagdiriwang ng kauna-unahang radyo sa bansa, sa panibagong yugto ng ating himpilan, sama-sama nating balikan ang makasaysayang legasiya ng DZRH sa puso po ng bawat Pilipino. 4 na araw na lang at muli tayong magsasama-sama sa 85. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Grabe, excited na po ang lahat sa ating pagdiriwang 85, another milestone, Panyera.
Kasama niyo pa rin po ang mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Cam. Ako naman po, Attorney Rina Seco. At syempre, bukod po sa ating mga promo and activities para sa ating 85th anniversary, i-remind lang natin sila na kami po'y tumatanggap pa rin po para sa ating ka-birthday promo, panyera. Sorry, Attorney Cam. Inaayos ko, bakit patabing yung damit ko? Okay, sige, go on, Attorney Cam. Para sa ating ka-birthday promo, panyera, para sa ating ka-birthday promo, pwede pa rin po kayong humabel. Tumatanggap pa rin po kami ng mga entries sa mga ka-birthday po ng DZRH kahit pa anong taon kayo ipinanganak. Basta po meron kayong birth certificate at makapagpapakita po kayo ng litrato ng yung, at the time na kinuhanan kayo ng picture para indicating kung anong petsa ito kinunan. Pwede pa rin po kayong humabol dito sa atin para po sa DZRH ka-birthday promo. Hindi na lamang po ito limited doon sa mga ipinanganak ng July 15, 1939. Basta po, July 15 kayo ipinanganak, ina-adjust na po namin para din mabigyan ng pagkakataon yung mga ka-birthday ng DZRH para siguro post-birthday celebration. Yan. Yes. At syempre, balik po tayo sa ating pinag-uusapan ngayon para sa usaping legal. Ang topic po natin ngayon may kinalaman sa ejectment case. At para sa ating Malacash online promo, true or false, pwedeng puwersahin na paalisin ang nagrerenta na hindi nakabayad sa upa. Yeras. So kanina pinag-usapan po natin yung tungkol po sa forcible entry at saka po sa unlawful detainer, panyera. Again po yung forcible entry, ito po yun kayo po ay na-deprive doon sa inyong property. Yung physical possession po, ha? Physical or material possession ng property. By means of force, intimidation, threats, strategy. Yan. Sige, panyera. Isa pong action ito, ejectment, dahil ang basis ninyo either forcible entry or unlawful detainer. Ito po ay summary lamang. Anong ibig sabihin nito? Mabilisan lamang sa first level court. So anong ibig sabihin nito? Yung MTC, MCTC, yan po nila. Pero take note lamang po, kapag ka po ganito, kung kayo po ay magkasama sa iisang lugar, magkabarangay po kayo o kaya nasa iisang munisipyo or syudad kayo at magkaratig ang inyong mga lugar, ay yung mga barangay, kailangan po ng prior resort to the barangay. So ibig pong sabihin, hihingin po muna ninyo ang tulong ng barangay bago po kayo makadulog sa korte. So ibig sabihin, meron dapat kayo, nag-fail ang inyong pagdulog sa barangay at hihingi kayo or mai-issuean kayo dapat ng certificate of file action. Otherwise, maaari pong mag-fail. Kasi napaka-technical po kapag nagsasampa tayo ng kaso ng ejectment. Marami po sa mga kasong ito ang nadi-dismiss dahil walang pagsunod sa hindi nakasunod doon sa technical requirements or formal or technical requirements na nire-require po ng ating mga korte. At kapag kayo po ay magsasampa ng forcible entry, para po ito ay mag-prosper, bukod po sa sinabi ni panyera na dapat po, ito ay makakuha ng certificate of file action. Kung kayo po ay magkapitbahay, kailangan po ay na-deprive po kayo, natanggalan po kayo ng physical possession ng property at kayo po ay natanggalan ng possession dahil po sa pananakot, intimidasyon, or paggamit po ng dahas, At syempre, ito po ay kailangan ma-file ninyo, again, within 1 year. From the time, na nalaman nyo po na kayo po ay na-deprive ng possession doon sa inyong property. So, that's forcible entry. Ang unlawful detainer naman po, syempre, again, sabi ni panyera, ito po yung legal sa simula, naging illegal na lang sa afterwards, So kailangan na mapakita nyo po dyan, na initially kayo po merong possession dun sa property, kayo may-ari, ayan, tapos yung pinatira nyo doon by mere contract o kaya naman po by mere tolerance. Pinahiram ninyo. Pinatira ninyo, ganyan. And pinagamit ninyo temporarily. Yes. Naging illegal yung kanilang pag-possess ng property. It's either again na-terminate na yung kanilang karapatan na mag-possess. Expire yung contract, terminate niyo on a valid ground, o kaya naman sinabi niyo, oy, isoli mo na yan, di ba, usapan natin, nausapan natin hanggang ganito lang. Kaya nga po, may mga pagkakataon na yung mga pinapatira natin by tolerance, especially po yung mga pagkakataon na unregistered ang ating property. Ibig sabihin wala tayong titulo pero meron tayong tax declaration,
napakahalaga po na mag-i-execute kayo ng kahit papaano'y kontrata para tuloy-tuloy, kahit pa magkano lang ang parenta ninyo dyan, para po tuloy-tuloy ang pag-acknowledge nila sa iyong pagmamay-ari ng property. Kasi mamaya dyan, magkaroon ng cadastral proceeding sa inyong lugar o kadastro. Ang gobyerno, nag-initiate ng pagtititulo. Kasi take note po, kapag may kadastro, yung gobyerno po ang nag-i-initiate. Hindi nyo kailangan mag-file ng petisyon. Yung gobyerno po ang mag-i-initiate para sa pagpapatitulo at pag-identify na, alin na dito mga lupang ito nasa pribado ng pagmamay-ari, bagamat at wala pang titulo. So kayo dapat, kung may kadastro, alerto kayo. Dahil kayo po ang dudulog at sasali kayo bilang partido doon sa kadastro at sasabihin ninyo, ay, ako na po ang may-ari nito at syempre, kailangan mong patunayan, kung ito ay residential, 10 taon o 20 years kapag ka ito ay yung sa ilalim yung sa confirmation of imperfect title. Yes. Ang problema kasi, pagka po wala kayong papel man lang at halimbawa nandoon yung pinatira ninyo. Naku po, delikado. Nagkaroon ng survey dahil nga cadastral survey. Ay, ako na po ang may-ari nito. Ako na po ang nakatira dito. Yes. Lagot. Patayang buto-buto. At least kung meron po kayong kasulatan, nagpapatunay na ina-acknowledge na ang pagmamay-ari ninyo, kahit pa piso lang po ang renta nito, maari po kayo makapaghabol at ito po nagsinungaling siya. Ako po ang nagmamay-ari nito. Ito pa ay pinagamit ko lamang sa kanya. Nagbabayad po siya ng ganito. And take note din po, kapag isa sa mga kondisyon, huwag ka na lang magbayad, bayaran mo na lang yung amilyar. Take note po, pag isa sa kondisyon ninyo, sige gamitin mo lang muna yun, Attorney Cam. Basta bayaran mo lang yung amilyar taon-taon para yun na lang ang silbing renta mo. Huwag kayong papayag na sa pangalan niya ang amilyar. Bakit? Correct. Magagamit nila itong ebidensya para sa pag-a-apply ng titulo sa kanilang pangalan. Take note of those important information. Otherwise, maari po kayong tuluyang mawalan ng karapatan sa property na dapat sanay sa inyo. Ayan. Yes. Thank you, Panyera. At syempre, pag yun sa sinasabi natin, naging illegal na, at pagkatapos, nung pinapaalis mo sila, ayaw nilang umalis. Sila po ay nanatili doon sa property at nanatili na nagpo-possess ng iyong property. At again po, kasama pa rin po sa requirement na within 1 year from the last demand na pinaalis mo sila, ay nakapag-file ka ng complaint for ejectment. So, ayun po yung mga tatandaan po natin para mag-prosper. Attorney Cam, paano kung lumagpas na po ng Paano po kung lumagpas ng 1 taon, Attorney Cam? Tapos hindi pa po namin napapaalis. Yan ang problema natin yun. Kasi madalas, sige, mamaya na lang kasi marami pa akong ginagawa kasi busy pa ako diba? May mga ganyang pagkakataon. Yun. Ayan. So, dyan na nga pumapasok yung mga action interdictal. Either to recover mere possession because you have been dispossessed, tawag doon, yung material possession, o kaya naman yung tinatawag natin na action reivindicatoria, na issue naman doon na dispossess ka ng not only the physical possession but also yung ownership. Ayan. Kaya again, kailangan mong patunayan ito sa korte. Ayan. Yan. So, importante po na malaman ninyo, ano po ba ang dapat po ninyong i-file? Kasi pagkamali po ang action na naisampa ninyo, but of course, dapat po ito ay alam. Kaya napakahalaga po na dapat ay competent ang inyong abogado at very keen sa mga detalye ng inyong sitwasyon. Kaya, again, we highlight yung necessity na face-to-face na pagkonsulta sa inyong lawyer of your choice. Yan, importante po yan. Ayan So yung mga questions, sagutin na natin. May mga question ka ba dyan, Panyera? Ito lang, Attorney Cam, puntahan ko lang yung baka may halimbawa po ay nagpunta na, kasi maraming problema nito, Attorney Cam, nakadulog na sa korte. May desisyon na po. Ay, nanalo po. Ako po yung plaintiff, Ako po yung may-ari. Nanalo na po ako sa korte. Kaya lang po, Attorney, ayaw po talaga umalis ng matigas. Magkakamatayan daw po muna kami bago ako mapaalis sa property ko. Ayan ang usual na problema. Siyempre, kapag ka po ikaw plaintiff or ikaw yung nagsampa ng kaso, ikaw yung na-dispossess, na wala ng possession sa property mo, mag-o-order po yung korte, magbibigay ng order, kasama na yung mga relief dyan, yung order to vacate the property at i-deliver sa inyo or i-turn over sa inyo ang physical possession ng property. At saka, pwede din po, mapasasama din po ito. Halimbawa, ito yung order to
pay, no? Kasama po yung order to pay yung reasonable rent. O kung halimbawa, dahil nga illegal yung pagpasok dun sa inyo, wala kayong pahintulot and therefore walang determination as to kung magkano ang rent, no? Eh pwede pong ang judge, kasama sa i-order niya, yung rent or payment, no? Based on equity or kung ano yung reasonable rate, yung prevailing sa lugar na kung saan located ang inyong property. Yan. Ito naman, sabi dito. Maidagdag ko lang, pati po arrears, yung mga pagkakautang, kasama po yan sa magiging order ni judge. Ayan. Kami po ay 5 magkakapatid. May minana po kaming lupa sa probinsya. Ayan. Naisipan po namin iparenta ang property. Ako po ang itinalagang mamahala ng mga kapatid ko dahil sila po ay nasa malalayong lugar. Nag-expire na po yung kontrata, yung contract of lease namin dun sa aming renter. Pwede po ba ako na mag-file ng ejectment kahit wala po yung mga kapatid ko dahil nasa malalayong lugar sila? Yan. So ganito po, no, kapag halimbawa po, no, ito po ay ang ownership nila ay sila po ay co-owners, no, dahil again, minana nung kanilang minana sa kanilang magulang, mga magkakapatid ang co-owners. So kapag ganito po, pwedeng mag-file ng action in ejectment kahit isa lang po, basta po ito po ay for the benefit of all. At sasabihin niya po na ito po ay fina-file ko kasama ng aking mga co-owners. Kasi kung on behalf niya lang yun, sa kanya lang ay hindi magpa-prosper. So yun po importante, no? Again, on behalf of the co-owners at kung magbe-benefit po ang mga co-owners, pwede pong yung naatasan nila. Yun ang mag-file lang mag-isa. Yun. By the way, maidagdag ko lang, kung halimbawa po nanalo na kayo, ayaw pa rin umalis despite the order of the judge, no? Pwede pong mag-issue si judge, pwede po kayong, kasi ang kasunod na nito, Attorney Cam, is yung sheriff. Once na naging final and executory na, ibig sabihin walang apila, walang motion for reconsideration, walang appeal na nangyari. So, magiging final and executory na po ito within 15 days, no? From the time na na-receive noong other party yung kopya ng desisyon. Ngayon, after po noon, so i-execute na po yung decision. Anong ibig sabihin, Attorney Cam, ng i-execute? Ipatutupad na, no? Sa pamamagitan po ng sheriff. Ngayon, kung ayaw pa rin umalis, magkakaroon na po, nag-i-issue na po ng writ of possession para naman paalisin yung defendant at papasukin yung plaintiff. So, anong ibig sabihin nito? O paaalisin na siya, no? Hindi ko alam kung paano gagawin, pero usually ito ay with the assistance of the police. Lalo na, Attorney Cam, no? Kapag maramihan, and usually may mga pagkakataon na dinidemolish. Kaya yung pong yung sa mga community, yung like maramihan, ano, yung mga informal settlers, no? Yan yung nagiging problema, no? So, may mga pagkakataon na nagiging violente, no? So, ayun, yun ang problema natin, Attorney Cam. So, importante po na lahat pa rin ay dadaan po natin sa legal na proseso. Yan. Wag po tayong biglaan na lang magpapaalis. Tapos, pupuwersahin na lumaya sa ating property yung nagrerenta po sa atin. So, ito naman po, may question. Sabi po dito, ako po ay nagrerenta po dito po sa Manila. Yung kontrata po namin ay 6 na buwan. Nung nag-expired na po yung aming kontrata, monthly basis na lang po nire-renew. Ngayong huling buwan po, hindi na po daw i-renew ang kontrata dahil uuwi daw po ang kamag-anak niya abroad. Kaya kukunin na po yung tinitirhan naming apartment. Pwede po ba ako na hindi pumayag? Yan. So kung halimbawa po, no, na ang kontrata nyo ay monthly basis na po, no, maayon po dun sa Republic Act 9653, no, pwede rin po na kayo po ay mapaalis kung halimbawa po na need na po, no, ng may-ari ng property yung kanyang ari-arian dahil may darating na it's either kamag-anak o kaya pamilya na gagamit ng tirahan. So, wala po kayong karapatan na sabihin na, ay, ayoko pong umalis. Kasi, kung hindi po kayo aalis dyan, maaari po kayong masampahan ng unlawful detainer. So, importante po, no? Maaari naman kayong lumipat sa ibang lugar, hanap po kayo ng ibang kung makakamura kayo, why not? Pero hindi po pwedeng sasabihin sa may-ari ng property na ayaw mo umalis. Kasi again po, monthly na, no, ang inyong renewal, meaning month to month na po ang inyong kontrata. So, yun po.
Thank you, Attorney. Bakit pa? Ano pa? Ito may mga pabati rin dito. Sige, basahin mo, Attorney Cam. Kasi isusunod ko yung request ni Joseph Abalos. Joseph Abalos, ha? Magandang gabi po si Anthony Corrales and Ray Duque. Ayan. Si Ray Mendoza may question na mahaba. Sige, babasahin natin. Maya-maya, Ray, unahin lang muna natin si Panyera. Okay. Itong question kasi ni Joseph Abalos, sabi niya, umuwi po ako last week ng Leyte kasi may nakapagsabi na nilagyan ng stick, nilagyan ng, anong ibig po sabihin na nilagyan ng stick? Nang tiyahin ko yung lupang pinamana sa akin ng papa ko. Tinanggal ko pang pagdating ko. Nang malaman niya na tinanggal ko, sinugod ako sa bahay at nagalit at sinabi niya nabigay daw yun ng lolo namin sa kanya at ng papa ko kung saan parehong mga patay na. Naghahabol siya sa pamana ng papa ko sa akin, meron naman siya. Ano po ang karapatan niya doon sa lupang pamana sa akin? May dapat ba siyang habulin o angkinin ito? Ay, sorry po. Na-mention ko na. Dapat. Please don't mention my name. Nandun po kasi sa dulo. Pag gusto niyo pong i-keep yung identity ninyo, sa simula pa lang po. Pasabi na kayo. Okay. So, ganito. Kunyari na lang, hindi natin binasa yung pangalan niya. Ganito po. Kung ito po ay mana ng tatay ninyo at minana ninyo, wala pong karapatan ang tiyahin ninyo, no? Na ito ay habulin o kunin mula sa inyo. Ngayon, ang sinasabi nyo ay kung halimbawa po ito ay ipinamana na ng lolo ninyo, no? Ibig sabihin ng totoong may-ari sa kanya bago pa ito namatay, no? Ang importante lang po dito sa paanong paraan. Ito po ba ay sa pamamagitan ng deed of donation, no? O kaya naman ay ito ba ay sa pamamagitan ng pagpapamana o meron siyang iniwan na will na tinatawag o yung naalala o iniisip natin or sa pagkakakilala natin ay last will and testament. Without that, no? Wala po siyang karapatan dahil ito po ay mana na ninyo sa tatay ninyo. Yan. Yes, thank you. Eto nga, may question si Ray. Sabi niya, kinuha po ng barangay captain daw ang portion ng lupang sinasaka nila ng kanyang mga kapatid for 40 years. Kasi yung sinasaka nila, walang titulo. Okay. Gagawin daw pong Eco Park. Okay. Dumulog sila sa DNR. At sinabi po na kami ang may karapatan. After 1 month, bumalik sila sa DNR, iba na po ang sinabi, yung barangay captain na po ang may karapatan. Okay, ganito po kasi yan, no? Kung gagamitin po ang property, whether title po kasi or not titled, kung gagamitin po for public purpose, para po sa pampubliko, no? Public purpose, public safety, road widening, mga kung ano-ano pa po. Ito po ay exercise ng eminent domain po, no? So kung justified po yung paggamit nung property bilang public park, whether again titled or hindi po titulo, hindi tutelado, maaari po itong ma-exercise ng gobyerno at parte po, no, ng gobyerno kasama na po yung local barangays, no. Pero again po, dapat po dumaan po yan sa ordinansa, meron pong ordinansa at meron po itong approve, no, ng LGU. Ayan, especially DNR. Kasi sabi ng DNR, biglang bumaliktad sila na po ang nanalo. So, depende po kasi yan, no? Mas maigi po kung lalapit po kayo sa pinakamalapit na abogado dyan po sa lugar ninyo, ipakita nyo po yung mga dokumento at saka mga papeles regarding po dun sa inyong property. Ang problema kasi, ito yung danger po, no? Ito pa. Wala po kasing title. Ang tanong, meron po ba kayong amilyar na binabayaran or for tax declaration purposes, meron po bang binabayaran ang mga kapatid mo sa probinsya dun sa lupang sinasakahan nila? Kasi kung wala, so saan mag-uugat yung kanilang magpapatunay na sila po ang possessor ng property? Kasi dun po lagi nag-uugat yan sa amilyar at saka po dun sa possession. Okay, so yun po. So yun yung dalawang basihan ng claim ninyo later on, especially pag magpapatitulo na po kayo. Okay, ito pong si Alexis Tiger. Paano naman po, nasa military camp po ako, nakiusap ng employee na hiniram ang area ko. Tapos, dumating ang oras, kami ay ginawa ng illegal settlers at pinademolish kami, pero alam ng management na may kaukulang permit at document kami.
Ayan. Ang military reservation po ba ang tinatawag ito? Kung military reservation po ito, incapable po ito ng private ownership. Ibig sabihin, ito po ay nire-reserba ng Estado para sa gamit ng ating mga militar. So, ibig pong sabihin, kung ito ay nire-reserba, hindi po kayo dapat na naglalagay dito or nag-establish ng whatever doon sa property na ito. Kasi military reservation kasi no? So, hindi po, kumbaga, meron pong basehan. Kaya lang, dapat po makipag-usap kayo ng maayos at hindi rin po kayo basta-basta dinidemolish, no? Nang walang walang pagdaan sa kaukulang proseso or sa nararapat na proseso. Yan. Maraming salamat, Panyera. So again po sa ating Malakas online promo, sa mga gustong sumali po, true or false lamang po ang gagawin ninyo. Mag-message po sa DZRH2 Compañeras Facebook page. Sagutin ang katanungan na pwede bang puwersahin na paalisin ang nagrerenta na hindi nakabayad sa upa. Magbabalik po ang Dos Compañeras. Ilan po munang mga paalala, nakakasama pa rin po ang mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Cam. Ako naman po Attorney Rina Seco. At ito po ang Dos Compañeras. Oras po natin, 18 minuto makalipas ang 7:00 ng gabi. Ito muna ang pagbati mula naman po sa Secretary ng Department of Labor and Employment, Secretary Buenvenido Laguesma. Compañeras. Nagbabalik po ang programang Dos Compañeras. Kasama pa rin po mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Cam. Ako naman po Attorney Rina Seco. At syempre pinag-uusapan pa rin po natin, may kinalaman po sa ejectment. Ayan. Kanina nasagot na po namin yung mga iba pang mga katanungan. Kung meron po kayong mga katanungan i-message lamang po kami. Pwede pa kami sumagot 5 minuto. Again, yung ating Malakas promo, true or false, pwedeng puwersahin na paalisin ang nagrerenta na hindi nakabayad sa upa. Puntahan lang po ang DZRH2 Compañeras Facebook page. Doon po kayo sasagot. Kasama niyo ng inyong GCash account at ng inyong lugar kung saan ba kayo nakikinig. Yan. Pagka wala pong kasamang lugar, wala pong chance sa manalo. At saka syempre, huwag kalimutan like, follow, and share ng aming page. Yan. Ito, Attorney Cam, may question. May nagtira po sa lupa ng lolo at lola ko na minana ng mama ko. Noong una, ayos lang po sa mama ko kasi po nililinis po nila. Saka sabi po ni mama, mas okay na yon para maintained ang property. Nagtagal doon, mga 10 taon. Hindi na po pinagbayad ng renta. Pero sila po ang nagbayad ng amilyar. Nang mamatay po si mama, yung isa kong kapatid na nag-abroad ay nag-asawa at nagpa siyang umuwi na lang din doon at doon na sila papagawa ng bahay. Kaso po ayaw po nila umalis. Nung una, hindi daw po namin silang bayaran sa nag-gastos nila sa amilyar. Ngayon, kiniklaim po nila na binigay sa mama namin ang lupa. Yan ang mahirap. No? I hope meron po kayong proper documentation na pinapayagan lang ninyo sila. No? At I hope din yung amilyar hindi nakabayad sa kanilang pangalan. No? At I hope din na meron po kayong, kumbaga, ay other proof ng pagmamayari nito. Kasi kung mamaya dyan, Attorney Cam, nailipat na yung amilyar, ang tawag yan, tax declaration sa pangalan noong tinatira doon, pagkatapos, Attorney Cam, ito ay unregistered land, ay delikado po kayo. Pero kung may titulo po kayo sa property, bagaman at nailipat nila, basta wala lang pong dokumento na naglilipat sa kanila ng pagmamayari, pwede po kayo magsampa ng kaso. Kaya lang, Attorney Cam, 10 taon. But siguro from the time na dinidemand din nyo ang pagpapalis kasi kayo na ang may-ari. No? I hope din na nasettle na ninyo yung estate ng mama ninyo kasi sabi ninyo namatay ng mama ninyo. So therefore, kayo na ng kapatid ninyo or kung ilan man kayo magkakapatid o pati tatay ninyo, nasettle na yung estate. No? Dahil yun po, magagamit din po ninyo ang mga ito. Yan. Paano po kung wala by the way, may question kasi, sige. Need pa daw nila bang bayaran? Kapag ka po ganyan ay hindi nyo naman po kailangan bayaran. No? Yung kung ano man, 'di ba? Kapag private property, wala pang obligasyon ng may-ari, no? Kung may nag-squat sa property nila, may temporarily, hindi po kailangan bayaran. In fact nga, pag builder in bad faith, di ba, Panyera? Yes, kasi alam nila na hindi sa kanila may-ari, di ba? So, hindi sila dapat na nagpapatayo. Maliban na lamang kung merong express consent na, ma'am,
Sir, magpapatayo ako ng bahay dito, ha? Tapos, dapat may special arrangement po kayo. Ayan. Ayan. Paano po kung walang kontrata tapos pinarenta po sa iba yung property ng mas mahal tubong lugaw, ano po ang gagawin? Ayan. Ayan yung mga sublease. Yes, sublease. Oo, yung mga tubong lugaw na nagpaparenta, no? Halimbawa, ang renta lang ay 8,000 tapos dalawang kwarto, yung isang kwarto pinarenta ng 10,000. Wow, nalibre na siya. So, again po, kailangan po nakalagay sa kontrata na ito po ay pinapayagan yung pagsasublease ng property. Otherwise po, ang pagsasublease po generally ay pwede pong mapaalis at violation po. No, violation po, breach of contract doon po sa contract of lease ninyo. So, ganun po. Okay, ito yung question. Ask ko lang po, dito po kami nakatira sa Maynila pero may property po kami sa Dagupan na inuukupan ng iba. Kung paalisin po ba sila, need pa po ba dumaan sa barangay or pwede na po ba itong dumiretso sa korte? Yan. Kung kayo po ay dito nakatira, dito sa dito sa Maynila, pagkatapos mag-iba naman pong lugar, di wala pong hindi po ninyo kailangang dumaan pa sa barangay. Pero mag-umpisa po tayo doon sa pagpapadala ng demand letter. Yes. Okay, eto na. Ang bilis ng oras. Meron ka pa bang last na nanalo na po ako sa bidding ng Pag-ibig for closed property pero hindi po kami makalipat kasi ayaw pong ibakante ang dating nagmamay-ari. Ay, expertise ito ni Attorney Cam. Ganyan, yung tungkol sa mga pag-ibig, Attorney Cam. Oo, yung mga bidding-bidding. Ay, nanalo na eh. Pero meron na po ba kayong authority to possess? Kapag kasunod dyan, yung writ of possession na, Attorney Cam. Kay sheriff na. Yan, si sheriff na yan, Panyera. DZRH News, mga nagpapabati lang, habulin ko lang, Panyera. Sa Lopez Quezon, si Cherry Terayo. Magandang gabi sa iyo. And of course, kay Alan Enriquez, Delia Pines, at saka yung blooming mo daw, Attorney Cam. Blooming and refreshed, Attorney Cam. Alexis Tiger, Herminia Albuna, and Brad Alex, magandang gabi sa'yo. Nurazmina Midra, Archie Valencia, Zoraida Faljorina, at ganoon din po kay Narciso del Rosario, Henry Dolohan, Ebon Itik ba to, Panyera? Ebon Itik. Ebon Itik. Peter Lynn Sanchez, nanonood sa Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. Si Ariel, maganda rin po. Si Ma'am Delia Pines at Patricia Francisco, magandang gabi po sa inyo. Ay, Ma'am Patricia, tanggalin niyo po yung ninyo. Yung mobile number ninyo, baka po magamit kagaya ng mga, di ba? Napanood mo yun, Attorney Cam, yung isang taga-Navy ba yun, na ginamit ng Pogo yung kanyang pangalan, ginawa siyang incorporator, kaya yung mga detalye po ninyo, wag niyo dinidisplay in public, ha? Wala po siyang kamalayan, baka mayroon na siyang Attorney Cam, hindi ko alam kung na-issue siya ng warrant of arrest. Di ba yung sa investigation? Yes. Ginamit yung kanyang identity, kaya hindi po dapat na ini-expose lahat ng mga detalye sa inyo, lalong-lalo na yung may mga mobile number, even your middle initial or middle name, wag na po ninyong i-expose, no? Correct. Sa social media. Delikado. Yung iba nga proud na nagpipicture pa ng mga pati yung passport or mga national ID, wag niyo po o kaya picturean. yung inyong Attorney Cam, yung inyong driver's license na po, huwag niyo na pong ilagay. Ayun. Ito na ang DZRH Mas Malakas Promo Online. Sagutin lamang ang tanong ng ating announcer sa live Facebook page ng DZRH at instant meron kang 500 pesos na premyo. Ready? Makinig mabuti? Ito na! Para sa katanungan na true or false, pwedeng puwersahin na paalisin ang nagrerenta na hindi nakabayad sa upa. Ang sagot po ay false, diba? Meron pong tamang proseso, no, ng pagpapaalis. No? Huwag ilalagay sa kamay ang batas. Tama! At ang ating winner ay walang iba, kundi ayan, titingnan ako sa DZRH Dos Compañeras. Late ka, no? Oo. Ito, may nakita ko kanina masagot niya false, si Aldrin MRLS. Yan. Congratulations. Baka Morales yan. Oo nga, no. Ang galing mo doon, Panyera. Cubao, Quezon City. Dahil dyan, abangan mo ang iyong papremyo. Maraming salamat sa mga tumutok sa atin. Kasama niyo pa rin po ang Panyera ng Bayan. Ako po si Attorney Cam. Ako naman po, Attorney Rina Seco. May pahabol greetings sa pa ba dyan? Lourdes de Castro Era. Magandang gabi sa iyo at Maricor Angeles. Yes. Maraming salamat. Ito po ang Dos Compañeras. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Ako po si Attorney Rina Seco. At ako naman po, Attorney Cam. Dos Compañeras.